Katulad ni Hesukristo, ang iglesia ay dapat magpadama ng malasakit sa mga may karamdaman, sa mga bosabos, sa mga pinagkaitan, at mga yagit sa pamayanan. Mga kapatid, ang mga ulap ba'y iyong mauutusan na sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Kung utusan mo ang kidlat na ito'y kumislap, sumunod naman kaya sa iyong mga atas. Sino ang nakapag-uutos sa mga Panginoon at nakapagsasabi sa ulap na dapat nilang gawin? Sinong makabibilang sa ulap na makapal o makapagtataob nito upang bumuhos ang ulan? Ang ulan na pagsalabok ay bumasa at pag ito ay natuyo, nagiging matigas na lupa. Purihin ang Panginoon. Ako'y nalilisan, itubo mo bakit ang landas sa piling mo'y habang ko'y panatag. Panginoon, kamay ko'y hawakan, sa magalaw na takbo ng buhay ay mahirap kung di ka karapat. Sa nagdaang buhay na marumis, ang Ako'y namasin sa bigat ni ko'y narinig. Pagkalinangin sa iyong bibig. Kamay sa magalaw Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming paglapit sa iyo, o aming Panginoon. Bago ang lahat, amin pong nililinis ang aming puso, ang aming kaisipan, kasama ng aming lupang katawan, sapagkat kami po ay makasalanan. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad. Kaya't ang lahat ng amin pong sasambitin ay pawang katotohanan lamang para po sa pagpapahayag sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa iyo, aming Panginoon, na aming sinabihan ng aming mga pagsalangsang na nagagawa. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa kabila po ng baha sa gawing lungsod, ganon din dakilang Diyos sa kabila ng lindol na nadama sa gawing Bisaya, at sa Mindanao nadama ang gera, o aming Panginoon. Kami ng iyong mga anak ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat dahil alam po namin na nariyan ka para sa aming mga piling. Lalo tigit, o aming Panginoon, doon sa nakaraang lindol. Pag ikaw ay nagbukas ng iyong telebisyon o nakinig sa radyo, nagbasa ng pahayagan, tunay na
maliliit na mga bata, umiiyak, may mga namatay, may mga pag-aari na nawala na lamang, gumuho, nawasak, o aming Panginoon, pero patuloy kaming lumalapit sa iyo. Dahil naniniwala kami na ikaw ay tatapik, bubulong sa iyong mga anak, para po sila ay mabigyan kaagad ng tulong. At ito nga po ang nangyayari. Maraming salamat o aming Panginoon sa kabila ng iyong pagtapik, sa kabila ng iyong pagmamahal, andyan ka para sila ay akapin ng iyong kapangyarihan. Kami rin, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong iglesia sa lugar na ito ay patuloy na naghahandog ng papuri sa iyo lamang. Sa pamamagitan, dakilang Diyos, ng aming pagawit, ng aming pagninilay, lalo tigit o aming Panginoon, ngayon ay linggo ng mga kalalakihan. Hindi lamang sa aming simbahan, lalo tigit sa buong UCCP o aming Panginoon. Ibig sabihin nito, ang aming mga kalalakihan, buong lugod naming inihahandog sa iyo lamang ang lahat ng kanilang gagawin mula pa kaninang umaga hanggang ngayong gabi, o aming Panginoon. Kami din po ay nagpapasalamat sapagkat kami po bilang simbahan ay mayroong mga gawain na kami po ay tumutugon, o aming Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan. Nawa, dakilang Diyos, patuloy naming madama na kami ay naroon sa mga gawain kami naman din ang gumawa at nagpatibay nito. Gayon din, o aming Panginoon, patuloy naming inilalapit ang aming paaralan, na kung saan, o aming Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na nangangalaga rito para po sa isang magandang kinabukasan ng aming mga maliliit na mga bata at kabataan sa pangunguna ng aming mga guro at ng aming mga staff. Lahat ng ito, o aming Panginoon, handog namin sa iyo lamang. Hindi lamang ang aming simbahan, maging ang aming paaralan. Dinadalangin din namin, dakilang Diyos, ang kabuuan ng aming simbahan sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, lalo tigit sa ibang mga lugar, ibang bansa, para mag-ani ng mga mananampalataya na patuloy na sumusunod patungo sa iyo, o aming Panginoon. Patuloy din po namin idinadalangin, o aming Panginoon, ang aming bayan, ang aming bansa, lalo tigit ang aming mga barangay, na kung saan eleksyon na naman, o aming Panginoon. Mayroon po kaming narinig na kaya tatakbo dahil walang trabaho. Pero kami naniniwala, o aming Panginoon, sa pamamagitan mo sila'y maglilingkod ng buong katapatan, o aming Panginoon. Patuloy niyo po silang sasamahan. Maraming salamat, o aming Panginoon, sapagkat sa ganitong uri ng pananambahan, patuloy na ikaw ang aming kinikilala at dinadakila. Ito po, dakilang Diyos, ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na tunay na nagmamahal sa bawat isa. Amen. Ang diwa ko'y hindi matatakot ng kaaway o dalit at lungkot. Ang bitag ng sama'y marupok, pagkat ang pag-iingat mo'y lubos. Panginoon, kamay ko'y hawakan, ipadama kapunay sa magalaw na takbo ng buhay. Ay mahirap kung di ka kaabay. Pagbasa mula sa Matandang Tipan, matatagpuan po natin ito sa Job 38 verse 1 to 7.
Ang tugon ng Diyos kay Job. Sa gitna nag-aalimpo yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumindig ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Ikaw ba ay tao na nanggawin ko ang mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Iyay ay kaila sa iyo. Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Sabay-sabay po tayo. Noon ay umawit ang mga tala sa umaga, at ang mga anghel ay nagdiwang at nagsaya. Magpal- Ang ama'y papurihan at ang anak at ng Espiritu. Buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. Ang ating pong batayan teksto sa gabing ito ay matatagpuan natin sa mga sulat ni Pablo mula sa mga taga-Galasya, Kabanata 5, mga talata 16 hanggang 18, at mga talata 22 hanggang 23. Galasya 5:16 to 18 and 22 to 23. Ganito po ang ating mababasa at masasaksihan. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayong magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Patuloy po tayong pagpalain sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Okay, sige, thank you. Ayos na. Sige. It's not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired
of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Salamat po sa isang napakagandang awitin mula sa ating Tito Joe na mukhang magbabalik na sa choir. At salamat po. Tunay naman po talaga na ang kanyang awitin ay umaangkop sa mga panahon ngayon, sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo't higit sa mga kapatid natin sa Visayas, Mindanao at sa parteng hilaga ng Luzon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Noon nga pong nakaraang Martes ay isang nakakalungkot na pangyayari ang ating nabalitaan sa ating mga kapatid sa parte ng Visayas, sa Cebu at sa Bohol at sa iba pang parte kung saan sila ay nasalanta ng isang hindi inaasahang lindol. Tunay naman po talaga na kapag kalikasan na ang siyang gumanti, kaya sabi ng iba, ay wala na tayong magagawa. At nung mga nakalipas na araw, habang nakatutok ang buong mundo o ang buong Pilipinas sa nangyari sa Cebu o sa Visayas, mukhang napatigil ang bansang Pilipinas sa isang awitin din ng choir mula sa Bohol ata yun or Cebu na pamagat ay The Prayer. Isa pong talagang napaka umaangkop din sa panahon ng kanilang dalamhati o pagsubok sa kanilang mga buhay. Kaya po patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. Sa gabi nga pong ito, ang atin pong pagbubulay-bulay ay tungkol sa banal na Espiritu at paano ito sumasakop sa ating mga buhay. Ating sariwain ang ating mga naging buhay sa nakalipas na taon, sa nakalipas na buwan, o sa nakalipas na linggo. Ngayong malapit na naman ang Kapaskuhan at konting tulong na lang, muli na nating ipagdidiwang ang kaarawan ng ating Panginoong Hesus. Atin munang tingnan ang ating mga buhay. Tayo po ay sumandaling manalangin.
Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa paggabay upang kami ay makarating dito sa iyong bahay dalanginan upang makarinig ng inyong mga salita. Nawa po, Panginoon, sa amin pong pagbubulay-bulay sa gabing ito, ay amin itong may sa puso at amin itong may sa pamuhay, nang sa gayon kami ay maging isang ehemplo ng inyong mga salita. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong batayang teksto sa gabing ito, ito ay tumutukoy sa espiritu at sa kagustuhan ng ating mga lupang katawan. Tunay naman na ang kagustuhan nating mga tao ay umaapaw, katulad ng mga biyayang natatanggap natin sa ating Panginoon. Gusto natin lagi tayong masaya, laging may bago, o laging maalwan ang ating mga buhay. Lalo na ngayong darating na ang Pasko, marami tayong gustong matanggap, marami tayong hinihiling. At nariyan din naman ang mga kasiyahan at kung ano na pang selebrasyon, kaarawan, anibersaryo ng kasal, Christmas party, at kung ano na pang selebrasyon. Hindi natin ito maiiwasan sa ating mga buhay dahil ito ay naging parte na ng pamumuhay ng mga tao. Ngunit minsan, ang mga bagay na ito ang masasabi nating hiling ng laman o kagustuhan ng ating mga lupang katawan. At naiiba ang kagustuhan ng ating Panginoon o ang kagustuhan ng banal na Espiritu para sa atin. Ang hiling ng laman o ang kagustuhan ng ating mga lupang katawan, karanyaan, kasiyahan, kaalwanan sa buhay, kasikatan at parangal o pagkilala. Marahil ang mga nabanggit ko ay mga isa lang sa mga ating nagugustuhan sa ating mga buhay. Maaring matukso tayo ng mga bagay na ito na maaring makapanghikayat sa ating mga kagustuhan. Sa akin pong isang nabasang kwento na may pamagat na The Tragedy o The Historical Tragedy of Dr. Faustus, kung saan ito ay isang kwento ng isang doktor na nagngangalang Faustus. Siya po ang bida sa kwento at dahil sa kanyang mga kagustuhan at gustong-gusto niyang makamit ang kanyang mga kahilingan, kanyang ipinagbili ang kanyang kaluluwa sa masamang espiritu. Dahil sa mga kagustuhan na ito, pinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa masamang espiritu. Nagkaroon sila ng kontrata sa pamamagitan ng kanyang dugo. At nakamit niya ang kanyang mga kagustuhan, ngunit ito ay sa panandaliang panahon lamang. Kahit na gustong-gusto na ni Dr. Faustus na magsisi o tumawag sa ating Panginoon, hindi niya ito magawa dahil sa kontrata ng masamang espiritu at ni Dr. Faustus. Kapag sinuway ni Dr. Faustus ang kanilang agreement, papaslangin si Dr. Faustus ng masamang espiritu. Ngunit sa bandang huli, nalaman ng kanyang mga kasama o kasamahan na pinagbenta niya o ibinigay niya ang kanyang kaluluwa sa masamang espiritu. Ang ginawa ng kanyang mga kasamahan, ipinalangin siya at tumawag si Dr. Faustus, nagsisi sa kanyang mga nagawa. Kinaumagahan, nakita si Dr. Faustus walang buhay at duguan. Sa ating mga buhay, may mga bagay talaga na humahadlang sa atin upang tayo ay makatawag o makalapit sa ating Panginoon. O kaya naman ay tanggapin ang kanyang mga kagustuhan o ang kalooban sa atin. Minsan nakagawa tayo ng mga bagay na para makuha ang ating mga kahilingan o kagustuhan.
Ngunit ang Panginoon ay laging nakantabay para sa atin. Hindi natin namamalayan na Kanyang ibinibigay ang ating mga kagustuhan sa iba't ibang kaparaanan. Sa ating batayang teksto sa gabing ito, nabanggit ang mga bunga ng banal na Espiritu kung ito ay tunay na ating tatanggapin o tunay na sasaatin. Ang una, ang katiyagaan at pagpipigil sa sarili. Ang pagtitiyaga ay isang paraan ng ating pagpipigil sa sarili. Isang ilustrasyon na lamang ay ang pagtitiyaga natin sa ating mga trabaho. Tayo ay nagtatiyaga, tayo ay susumikap sa ating mga trabaho. Kahit na ito ay paulit-ulit, ay pinagtatiyagaan pa rin natin ito para maiahon o maiangat ang ating pamilya. Ganon din ang ating mga magulang. Nagtatiyaga sila sa pag-aalaga sa atin nung tayo ay maliliit pa. At hanggang ngayon, naririyan pa rin sila. Patuloy na umaalalay at nagtatiyaga sa atin. Ngunit dapat kaugnay ng pagtatiyaga ang pagpipigil sa sarili. Bakit? Dahil hindi tayo tatagal sa isang gawain kung wala tayong pagpipigil sa ating mga sarili. Kung ang ating mga sarili ay palaging mainitin ang ulo, makakasalamuha tayo ng mga taong hindi magugustuhan ang ating mga ugali at maaaring ikasama ng ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Nandun din ang pagpipigil sa ating mga sarili upang hindi mainip sa kahilingan o sa kalooban ng ating Panginoon. At kung ating makakaya, ang mga hindi magandang salita na mamumutawi sa ating mga labi ay ating mapipigilan. Kung magagawa natin ang pagtitiyaga kasama ang pagpipigil sa sarili, pagkainip o pagkagalit, siguradong tayo ay makakatapos ng may kagaanan sa ating mga gawain. Ang ikalawa naman po ay ang kabaitan, ang kabutihan, at ang katapatan. Ang kabaitan at kabutihan ay parte ng bawat tao. Walang ginawa ang ating Diyos na masama. Ang lahat ng kanyang nilikha ay pawang magaganda at mabubuti. Kaya lang ang isang tao nakakagawa ng masama ay dala ng tukso o dala ng matinding pangangailangan. Kung ang isang tao ay mabuti, siya ay pwede ding maging masabing matapat. Dahil makagawa man siya ng pagkakamali, makagawa man siya ng pagkakasala, ito ay kanyang ihihingi agad ng tawad. At ipagtatapat na siya ay nagkamali. Ang tatlong aspetong ito ay magkakaugnay kung saan ang tao ay magiging matapat kung siya ay mabuti at ang kanyang kabaitan ay kanyang ibinabahagi sa iba. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang sumasakop sa kanya. Ang ikatlo naman po ay ang kahinahunan at ang kapayapaan. Kung ating mapapansin, ang ating mundo ay punong-puno at nababalot ng kaguluhan, tumalay kalamidad o mga gera. Katulad na lang sa Mindanao, kung saan ang mga kapatid nating Muslim ay nakikinigma sa ating puwersa militar. Ang sanhi ng mga kaguluhang ito ay ang pagkakaroon ng puot, galit o yung tinatawag nating pride sa ating mga kapwa o sa ating mga kapatid. Kaya naman nawawala na ang kapayapaan. Kung ang isang tao ay binabagabag ng galit o ng puot sa kanyang kapwa, masasabi ba nating may kapayapaan sa kanyang sarili? Ang kapayapaan ay ating makakamit kung kaya nating maging mahinahon sa lahat ng pangyayari. Dahil kapag ang isang galit na tao ay pinakasamahan paulit ng isa pang galit na tao, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ito ay tulad lang ng isang magnet kung saan may positive at may negative. Kapag ang dalawang positive side ng magnet
ay ating pilit na ipinaglapit. Ito ay naglalayo sa isa't isa. Ngunit kapag ang isang magnet ay positive at ang isa naman ay negative, sila ay nagdidikit. Ang dalawang magkagalit ay dapat naglalayo nang sa gayon ay hindi magkaroon ng away o ng gulo. At kung ang isa ay mahinahon at ang isa ay may puot o galit, maaaring ma-attract ng isang mahinahon na tao ang galit ng isang tao dahil siya ang magsisilbing tagapagpakalma ng galit na kanyang nadarama. Kung ang bawat tao ay kayang maging mahinahon sa lahat ng pangyayari, kaya nating ipakita na ang kapayapaan ay patuloy pa ring nananaig dito sa mundong ibabaw. At ang pinakahuli, ang pag-ibig. Maaari nating makita sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa mga tao na kapaligid sa atin ang pag-ibig. At ang mundo ay punong-puno ng pag-ibig dahil ito ang tanging katangian na kaya nating ibigay sa ating mga kapwa nang walang halong kapalit. Binigay ni Jesus ang kanyang sarili para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. At ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin ay patuloy na umaapaw dahil patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon para mabuhay sa mundong ito at patuloy niya tayong pinapatawad sa ating mga kasalanan. Kung ang mundo ay patuloy na mag-iibigan, ang banal na Espiritu ang siyang aapaw sa ating lahat. Ang pag-ibig ang siyang sumasakop sa lahat ng unang nabanggit. Dahil kung may pag-ibig, kaya nating maging matiyaga at kaya nating magpigil sa ating mga sarili para hindi tayo makasakit sa iba. Kung may pag-ibig, kaya nating maging mabuti, kaya nating maging mabait, at kaya nating maging matapat. At kung may pag-ibig, kaya nating ihasik ang kapayapaan sa pamamagitan ng isang mahinahon na pamamaraan. Sa katapusan po, mga minamahal na magulang at kapatid sa pananampalataya, hayaan natin lukuban tayo ng ating banal na Espiritu sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa atin patungo sa kalooban ng ating Panginoon. Ibahagi natin sa iba ang ibinibigay sa ating bunga ng banal na Espiritu. Ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kabutihan at kabaitan, ang pagtsatsaga, ang katapatan, ang kahinahunan, ang pagpipigil sa ating mga sarili, at higit sa lahat, ang pag-ibig. Sa ating pagbabahagi ng banal na Espiritu o sa pagbabahagi natin ng bunga ng banal na Espiritu, ay ibinabahagi din natin ang ating Panginoon na ating manlilikha. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya, upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos, upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan.
Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. Ang Ama'y papurihan at ang Espiritong banal ng mga taong nilalang at ng tanan sa langitan. Amen. Maraming salamat po ang aming Panginoon Diyos sa di mabilang na biyaya na binibigay niyo po sa amin. Narito po ang bahagi ng aming pinagpagalan bilang handog namin sa inyo. Sana po ito ay inyong basbasan at pagpalain niyo po ang mga naghandog at maging bahagi po ito sa pagpapalago ng inyong banal na salita. Salamat po, Ama. Amen. Sa dibdib, kay Jesus patumuhang kasapit. Hayo't lakbayin ang matataas na salungahin. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Bagaman ang kutya ng sanlibutan nagkalat sa mga dadanan, huwag nang matakot, tayo'y sasamahan ni Jesus na marangal. Hayo't lakbayin ang matataas na salungahin. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Lisan ang mga gawang kasalanan at magpumilit sa kabanalan. Gawing isa puso ang mag-ibigan na kay Jesus naral. Hayo't lakbayin ang matataas na salungahin. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Lakarin nga natin ang buong galak, ang lakbayin, yung hinaharap.
magpahanggang sa wakas. Hayo't lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami ay lumalakad sa liwanag ng mayroong pagmamahal, sapagkat ang unang nagturo sa amin ng kami umibig, walang iba kundi ikaw na aming Panginoong Hesukristo, na kung saan ay nagpakita at nagpakilala sa amin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na sa aming kalagitnaan, ipinadama mo sa amin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal. Nawa, dakilang Diyos, patuloy po kaming aakapin nito upang patuloy kaming dumaan sa tamang landasin na dapat naming tahakin, na ikaw ay aming paglingkuran o aming Panginoon ng buong kaluguran. Sa mga sandaling ito, aming Panginoon, minsan pa kami po ay nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan nga po sa iyong mga anak o aming Panginoon, tiklop tuhod, nananalangin, nagtatalaga ng kanilang mga sarili. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Panginoon nila ng buhay at ng kasaysayan. Salamat po sa kaarawan, sa anibersaryo ng kasal. Salamat po sa pagsama sa kanila, lalo tigit sa kanilang pag-aaral ng aming mga maliliit na mga bata at kabataan. Lalo tigit o aming Panginoon yung aming mga nasa kolehiyo, na kung saan o aming Panginoon katatapos lamang po ng eksaminasyon o ang iba'y nag-e-examine pa o aming Panginoon, andun ka para po sila ay samahan. Salamat din o aming Panginoon sapagkat gumaling sila sa kanilang mga karamdaman na kanilang nadarama o aming Panginoon. Salamat po o aming Panginoon sapagkat sa kanilang mga ginagawang paghahanap buhay, andoon ka o aming Panginoon. Anuman, dakilang Diyos, ang kadahilanan ng kanilang paglapit, alam po namin na sila ay iyong pinakikinggan. At alam din namin, dakilang Diyos, na tutupdin mo ang kanilang mga panalangin sapagkat sila'y mahal na mahal ninyo. Maraming salamat o aming Panginoon sa pakikinig sa kanilang mga panalangin. Gayon din o aming Panginoon ang iyong mga anak na nanatili sa kanilang kinatatayuan, kinaupuan, patuloy ang kanilang mga panalangin. Patuloy naming idinadalangin o aming Panginoon na sa bawat tahanang kanilang kinabibilangan, ikaw ang siyang naroon at ikaw ang siyang patuloy na maghahari. Mula sa ama, ina, mga anak, 10 na mga kasama, dakilang Diyos sa tahanang ikaw ang bumuo. Gayon din o aming Panginoon, yung mga nanunood at nakikinig sa amin, saan man sila naroon o aming Panginoon, ang iyong kaaliwan ang ipadama mo sa kanila. Patuloy niyo po silang akapin ng iyong kapangyarihan o aming Panginoon at patuloy na kilalin ikaw bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kami po ay lalabas sa iyong bahay, dalanginan o aming Panginoon, daladala, baon-baon ang lahat ng aming narinig at amin po itong isasabuhay, makita sa aming pagkatao o aming Panginoon. Kami po ay magpapahinga sa gabing ito, samahan niyo po kami at sa kinabukasan, magising kami na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming tumugon sa hamon ng pagdilingkod bilang iyong mga anak. Kami po, dakilang Diyos, ay may mga personal pang mga panalangin. Kayo po ang mga nakakabatid nito, aming Panginoon, alam po namin na ito'y iyong pakikinggan. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan,
tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Unang-una na sa inyong mga anak na tiklop-tuhod, nananalangin sa inyong harapan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, mula ngayon at magpakailan kailanpaman. Amen.